Pabala si US President Donald Trump na wawasakin ng Amerika ang Iran kung hindi ito papayag sa ceasefire at pagbukas sa Strait of Hormuz. Nagbanta si Trump na atakihin nila ang lahat ng tulay at power plant sa Iran kung hindi ito papayag sa tigil putukan pagdating ng Miyerkules. Complete demolition daw ang gagawin nila doon. Nauna nang tinanggihan ng Iran ang ceasefire offer ng Amerika at gusto raw nila na permanente nang matapos ang giyera. Kabi-kabilang pagwasak. Hindi pa tiyak kung ilang buhay ng sibilyan ang nadamay na. Ito lamang weekend, binomba ng US at Israel ang Pasteur Institute sa Tehran, ang pinakamatanda at pinakakinikilalang research at public health center, hindi lamang sa Iran kundi sa buong gitnang silangan. Ito lamang linggo, binomba rin ang Sharif University, ang pinakakilalang engineering school sa Middle East. Sa Israel, nagmamadali ang mga rescue worker, baka sakaling may maisalba pa sa isang residential area sa Haifa na direktang tinamaan ng missile ng Iran. Ito ang mga eksena habang tumatakbo ang oras ng 48-hour na bagong deadline ni US President Donald Trump sa pakikipagkasundo ng Iran. Binatikos ng marami ang pahayag ni Trump, ilan sa kanila naniniwalang desperado na ito. Si Nobel Peace Prize winner at dating direktor ng International Atomic Energy Agency, Mohammed El-Baradi, tinawag na madman si Trump. Nanawagan ito sa mga Gulf states na agad kumilos upang pigilan na ito sa kanyang kampanya kontra Iran. Si US Senator Chris Murphy, sinabing tila baliwala kay Trump ang pumatay ng mga sibilyan. Ito anya ay malinaw na war crime. Ayon naman kay US Senator Bernie Sanders, isa nang mapanganib na tao si Trump at hindi na balanse ang pag-iisip. Sang-ayon dito ang isang terrorism expert na si John McLaughlin at iginiit ang 25th Amendment ng US Constitution kung saan nakasaad na dapat ay mentally stable ang isang presidente. Ito rin ang panawagan ni US Senator Bob Duff. I call on my colleagues, especially my Republican colleagues, to stand with us, to invoke the 25th Amendment or other means to peaceably remove him from office. Ayon naman sa Iraq war veteran at retired US Army Colonel na si Lawrence Selin, frustrated na anya si Trump dahil di nito mapasunod ang Iran. Anya, iniisip marahil ni Trump na isang negosyo lang na pwedeng pagkakitaan ang giyera na taliwas sa ideolohiya ng Iran lalo na pagdating sa Hormuz Strait. Naniniwala ang British political scientist na si Colin Talbot na tama ang desisyon ng United Kingdom na huwag nang sumali upang hindi madamay sa war crimes ni Trump. Hindi rin makakaasa ng suporta si Trump mula sa Australia ayon kay Green Senator David Showbridge. Babala naman ng German political analyst Mau Ott, mananagot ang buong US Congress kung hindi sila gagawa ng paraan para maalis sa pwesto si Trump dahil sa mabigat at seryoso nitong banta habang ang Iran ay naghahanda sa mas matinding pag-atake. Nagbanta si Trump na kung hindi susunod ang Tehran, haharap ito sa matinding kaparusahan. Isang malinaw na babala ito ng malawakang pag-atake laban sa mga kritikal na pasilidad ng bansa. Kabilang sa mga posibleng target ang mga oil facilities, power plants at iba pang strategic na lugar na mahalaga sa ekonomiya ng Iran. Ginawa ang banta sa gitna ng patuloy na paglala ng labanan kung saan nagpapalitan ng air strikes, missile attacks at drone strikes ang magkabilang panig. Matatanda ang ilang ulit nang nagbigay ng kaparehong ultimatum ang Pangulo ng US. February 19, unang naglabas ang Estados Unidos ng tinawag na unconditional ultimatum na humihiling sa Iran ng nuclear deal sa loob ng 10 araw. And we do have some work to do with Iran. They can't have a nuclear weapon. It's very simple. Maybe we're going to make a deal. You're going to be finding out over the next probably 10 days. Nang hindi masunod, sinundan ito ng malawakang pag-atake ng US at Israel noong February 28 na tinawag na Operation Epic Fury. The United States military is undertaking a massive and ongoing operation to prevent this very wicked, radical dictatorship from threatening America and our core national security interests. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. Sa operasyong ito, target ang mga nuclear facilities, missile sites at military bases ng Iran na naglayong mapigil ang kakahiyan ng bansa na makabuo ng nuclear weapon na magiging banta sa mundo. Dahil dito, agad na gumanti ang Iran at nagsimula ang matinding sagupaan kung saan nadamay na rin ang ilang mga bansa sa Gulf region.
Pagsapit ng March 21, muli na namang nagtakda si Trump ng 48 oras na deadline. Nagbanta ito na wawasakin ang mga energy facilities ng Iran kung hindi nito bubuksan ang Strait of Hormuz na isang kritikal na daanan ng langis na pinagmumula ng pangamba sa global supply. Ngunit ilang oras bago mag-expire ang deadline, bigla itong inurong. March 23, nagdeklara si Trump ng 5 araw na good faith pause dahil sa umano'y positibong negosasyon kasama ang Iran. Sunod nito, noong March 27, muli na namang pinahaba ang deadline at nagbigay ng panibagong 10 araw upang bigyan ng mas mahabang panahon ang diplomasya. Ngunit sa kabila ng mga palugit, hindi naman humupa ang labanan. Sa halip, lalo itong lumala at lumawak na naging sanhi ng pagkasawi ng libo-libong individual. Nagresulta na rin ito sa pagtaas ng presyo ng langis dahil sa patuloy na pagharang ng Iran sa mga barkong dumadaan sa Strait of Hormuz. Dahil dito, ilang makapangyarihang bansa na ang nananawagan ng tigil putukan dahil sa lumalawak na epekto ng digmaan sa buong mundo. Sa kabila ng mga umano'y negosasyon, muling nagtakda ng panibagong deadline si Trump na inaasahang magtatapos na ngayong araw. Ayon sa Pangulo, kung hindi tutugon ng Iran, posibleng maglunsad ang Estados Unidos ng mas malawakang pag-atake sa mga susunod na araw. Kagabi muli niyang binigyan diin ng babala at sinabing posibleng targetin sa Martes ang mga power plant at mga mahalagang infrastruktura ng Iran kung mananatiling sarado ang Strait of Hormuz. Muli ring tiniyak ng Pangulo na magpapatuloy pa ang digmaan hanggat hindi naaabot ng Estados Unidos ang layunin nito. Sa kanyang kauna-unahang televised national address noong Miyerkules, muli nang nagsimula ang giyera. Sinabi ni Trump na malapit nang makamit ng Amerika ang mga target nito sa Iran. I've made clear from the beginning of Operation Epic Fury that we will continue until our objectives are fully achieved. Thanks to the progress we've made, I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly. Ang pagpasok ng militar ng Amerika. Habang lumalala ang sitwasyon, hindi na sapat ang simpleng pag-monitor. Kaya nagdesisyon ang United States na palakasin ang presensya nito sa rehiyon. Nag-deploy ng aircraft carriers, destroyers, surveillance systems at advanced radar at intelligence assets. Ang layunin, siguraduhin na mananatiling bukas ang daanan ng kalakalan. Pero malinaw, hindi lang ito simpleng proteksyon. Ito ay isang mensahe, isang pagpapakita ng kapangyarihan, isang babala na may hangganan ng tensyon. Modernong digmaan sa dagat at himpapawid. Sa modernong panahon, ang digmaan ay hindi na lang sa lupa. Ito ay isang combination ng dagat, himpapawid, cyberspace at information. Sa tulong ng advanced aircraft at satellites, nakikita ang halos bawat galaw sa rehiyon. Ibig sabihin, bago pa mangyari ang aksyon, handa na ang tugon. Kung noon, dami ng sundalo ang basehan ng lakas. Ngayon, teknolohiya na. Precision systems, real-time intelligence at mabilis na communication. Ang mga ito ang nagbibigay ng tunay na edge. Sa loob ng ilang oras, pwedeng magbago ang buong sitwasyon nang hindi kinakailangang magkaroon ng full-scale na labanan. Bilang isa sa pinakamakapangyarihang bansa sa mundo, ang kanilang desisyon ay may malaking epekto sa direksyon ng sitwasyon. Kung pipiliin nilang makialam, posibleng lumawak ang conflict. Kung hindi naman, posibleng lumala pa ang sitwasyon. Sa puntong ito, walang malinaw na kasagutan. Pero isang bagay ang sigurado, ang mundo ay nakamasid. At habang tumatagal, lalo lamang tumitindi ang tensyon. Isang maling hakbang na lang, pwedeng magbago ang lahat. At sa gitna ng lahat ng ito, isang tanong ang nananatili. Ito na ba ang simula ng isang mas malaking digmaan? Ano sa tingin mo? Ikomento mo sa ibaba.